Oh yeah, this is the Powerful Comics Man, Charles Dorado with Chris Bacula Podcast. This is Sausawan Podcast coming right at ya In your area. Chris Bacula. Yes, sir. Magandang gabi sa iyo, Chris Bacula. At magandang gabi din sa iyo, Comics Man. At sa lahat ng mga sausaw. Yes, hintay. Medyo nabitin tayo sa ating mga episodya. Oo nga. Tayo naging busy. Lalo ka na, Je. Oo nga eh. Balita ko, nag-reunion daw ang Ampalaya Gang. Hindi naman reunion kasi first meet up. First meet up pala. First meet up. Bakit hindi nyo kasi mga walang iya kayo? Oo nga eh, sayang nga. Bakit? Actually, nung nandun ako. Kayo lang ha? Nung sana pala sinama ko si Chris kasi merong doon. May ibang pumunta na kilala ka rin na parang nanonood din daw silang sausawan. Patawarin mo ako, Chris Bacula. Huwag ka na magugulat pag minsan kasama na ako ni Rani. At ni pagtataksila. Ang ginagawa niya dyan? Alam mo, Rani. Tayo sausawan, magkaiba tayo. ano bang gang ni Rani? Hindi ko alam eh, wala sila. Ang tawag ko sa kanila, all right community. Malay mo, magkasama ko si Kaayu at si Rani minsan sa podcast. Saan ka lang ginagawa ni Chris dyan? Si Kaayu, medyo nag-alboroto. Hindi na ba kayo magkakayos ni Kaayu? Yung meron kaming sabi ko sa kanya, pag live ako, pwede siyang umakyat doon. Ginagawa naman niya. Nung last time umakyat siya doon sa isang live stream namin, nagdo-drawing ako Tapos parang sige, akyat lang tayo. Akyat. Tapos inamin niya na naman na siya ay gumagawa ng mga illegal na bagay. Paano illegal na mga bagay? Daw siya involved siya. Sinasabi niya kasi hacker siya. Pero hacker siya para sa isang scammer ng credit card. Pwede yan tawag mo doon. Kung kasabwat ka ng mga... Ba't yan yamin yun? Ba't yan yamin? Ewan ko sa kanya, di ba? Alamin natin yan pag dating ng panahon. Baka nagagago lang siya. Hindi parang proud pa siya Kinukwento lang niya. Kinukwento niya. Actually, tingin ko napasubo siya. Tingin ko, ewan ko kung anong mekos-mekos naman ang gagawin niyang palusot dyan. Naka-audio pero, siya. Unang lumabas yan kasi, nag-podcast sila ni Butihin. Tapos, nabanggit niya kay Butihin na parang, dati ka, parang, kasi napag-usapan nila yung hacking. Etong si nag-hack daw si Butihin dati. Marunong siya mag-hack kasi siyang computer So itong si Bantot ayaw pa. Siguro ayaw magpatalo, di ba? Ako din. Hacker din ako Parehas tayo, Butihin. Di ba? So kailangan sabihin niya rin. Yun nga lang, yung kanya tungkol sa pag-i-scam ng credit card. Sinabi niya, di ba? May mga kakilala ko. Nang-hack daw siya, di ba? Pero ang ultimately, ang goal nung is to give the information to credit card scammers. Tapos ang sinasabi niya, wala akong nabiktimang Pilipino. Sabay naghugas kamay, no? Alam mo, ganun din yun Kaayo Tangina paano tayo nagkakasiguro na wala kang nabiktimang Pilipino kung meron ka nang ano mo yun? Yung kakayahan na gawin. Oo well, meron daw siyang code. Yun ang matindi doon. Meron daw siyang code. Code of ethics? Oo, na parang, okay, scammer ako, pero mabait ang scammer. Hindi ako mag-ano ng kapwa ako Pilipino. Ano ka, pokpok na ayaw kumantot ng taong grasa? Hayop ka. Pag may pera yung taong grasang 2.5, kakantotin mo pa rin yung hayop na yan. Oo, at saka kasi pokpok diba? At saka nagagalit siya doon kay doon sa isang kagrupo namin, si Madam Ecclesiastico. Oy. Si Madam, siya? Shout out. Middle-aged woman na to, ha? Basta, mahabang kwento. Nando kasi. Tapos, kaya siya umakyat kasi kinakausap ko yung si Madam Ecclesiastico. So, religion ng topic. Hindi. Ewan ko nga ba kung bakit Ecclesiastico na. Hindi man lang Ecclesiastica. Di ba? At isa babae. Di ba? Yung Ecclesiastes sa Bible yan, di ba? New Testament, Old yan. So, basta, itong si Ecclesiastico,
nandun. Umakyat siya. Tapos isa ng pinag-uusapan namin, hindi kasi she sounds like a very kumbaga especially back then, hindi pa ngayon kasi dati wala pa namang away na matindi nun eh. Wala pang demandahan eh. Pero back then, she was just saying different opinions about age of sexual consent na against dun kina Libayan. Oh. Tapos sabi ko sa kanya, actually back then nagtataka ako, bakit nagagalit sa iyo si Kayo? 'Di ba? Ano ka? Kumbaga parang you're just a middle-aged woman saying your opinion, tapos pag nakita ko itong dito sa comment section ni Kayo, binabastos ka niya. 'Di ba? Sabi ko, bakit ka binabastos? Chicks ba to si Madam Ecclesiastic? Hindi, si Madam Ecclesiastic wala siyang anonymous siya. Wala siyang mukha. Hindi siya nagpapakita ng mukha. Yung boses. Parang Pinay na typical. Meron nga akong caricature na na-imagine pag narinig ko siya. Drawing mo. I-drawing mo. I-drawing mo siya kung wala kang itsura gawin mo avatar yan, madam. Diba? So, meron akong na-imagine kung ang itsura niya. Kasi ako dati, bro. Kasi may description siya eh. Ang sabi niya kasi, wala pa siyang 5 feet. So, 4'11 siya. 4'11 na maliit. Tapos nakita ko, meron siyang parang hindi meron siyang video dati pero nakatakip yung mukha niya. So hindi siya mataba. So balingkinitan siya. Ganon. Si Nico David ba 4'11? Hindi naman. Hindi, baka mga 5'2", 5'3 si Bakit dun sa picture parang siyang 4'11"? Ayun sa nakataas pa yung paa niya. Kaya hindi ba niya abot yung sahig? Kaya actually, yun yung sa picture nun sa sa hotel. Alam mo, before that nagtawa kay Nico David. Kasi galing kami sa galing kami sa Shakey's, kumain na naman kami. So busog na busog kami, no? Tapos pagdating namin sa hotel, merong babae na mukhang Koreana naka-face mask pero yung itsura mukhang Koreana, either Koreano or Japanese. Tapos nakaupo siya dun sa, 'di ba yung couch malaki na pa gano'n na pa-L. Nandun siya sa may dulo. Tapos biglang dumating. Tapos biglang sumalampak doon. Papag. Napagod siya. Tapos yung Koreana nagulat. Napatingin siya. As in, nakita ko yung reaction na parang na-shock siya. Tapos, ano to? Tapos nakita niya parating kami. Ang dami namin. Kumaga parang in-invade in-invade ni Nico David. Yung personal space ng Korean. Almost. Kasi bakit siya tumalo mo siya mapunta sa couch? Ganun? Almost. Kumbaga parang kung bahay mo, di ba? Kumbaga parang sobrang pagod mo na. Parang gusto ko na kaganyan siya. Kumbaga nag-lean siya. Tapos biglang fell to his back doon sa sandalan. Hence yung picture na nakaangat yung paa niya. Mukha siyang 4'11". Tawa ako, nagtawa. Sabi ko sa kanya, sabi si Nico David, hindi alam ba't natatawa. Gago, tawag-tawa ako dun sa babae. Natakot sa'yo. Yan ba yung nangyari before yung picture yung dalawa, yung selfie? Nag-selfie kami. After ba nung nangyaring gano'n sa langsang? Before. After na. Kasi komportable na siya dun sa upo niya na yun. Mukhang hindi na nagbago yung upo niya, Je. Mukhang habang after nung yung group picture, nandun na siya. Matagal. Hindi na siya nakatayo dun. Kwentuhan lang. Actually kasi kaya naman nagganon kasi bumisita si Fiscal EJ dito. So he was very nice. Sobrang down to earth and actually hindi masyadong kumbaga parang people just wanted to meet him. Okay. Tapos syempre may mga tao doon na yun nga, yung nanonood kay Melo, nanonood kay Nico, nanonood sa akin. Si Melo pala kasama niyo all throughout? Nandun. Si Melo yung pinakamasipag doon. Siya ba yung pinakasikat doon? Hindi, si EJ. Fiscal EJ. Well, doon sa grupo, si Nico David, syempre. Si Nico David, actually si Garawi. Si Garawi isa pa yon. Si Nico David, in terms of followers, si Nico David at Garawi ang si Garawi? Yun? Artist, animator siya. Magaling yun. Kilala ba ni LC yan? Galing yun? Ay, ba namang hindi. YouTube na animator. Tapos, siya? Bata pa rin. Tapos, siguro mga early 30s pa lang yun. Tapos gumagawa siya ng content na basta tungkol sa Diyos, tungkol sa ganyan. Tapos ngayon, tungkol sa crypto.
Kaya niya nakaaway si Butihin. Libayan, Kasi kakampi ni Nico David si Garawi sa crypto. Oo. Itong si Butihin kasi walang alam sa crypto, kuda tungkol sa crypto. Kaya puro katangahan ang pinagsasabi tungkol sa crypto ni Butihin. Kaya di-debunk siya ni Garawi. Oo. Galing. Ito, kumbaga, pag may alam ka, hindi ka titing sa crypto, tapos marinig mo si Libayan magsalita tungkol sa crypto, mapapa-facepalm ka na lang. Pero siya, confident. Kumbaga parang yung episode natin about kay Romualdez, di ba? Ngawa tayo na ngawa. Hindi natin alam na mali yung Romualdez. Pala yung puta ka ng sinutukay natin. Okay, diba? So, at least tayo, binawi natin agad. Parang, diba? Nag-research kami para i-correct yung mga mali namin. Siya, 3 taon na yata, 2 taon ng kuda sa crypto siyan, puro katangahan yung pinagsasabi niya. Ay, nako. Anyway. So, Jack, kamusta naman yung pag-end nung gabi na yon para sa gang-gang? Teka, ano bang ginawa namin? Wala lang, hindi naman Hindi kayo nag-inuman, ganun, walang inuman. Nung nasa Shakey's, nag-beer ako. Yung iba, hindi nag-beer. Si Nico, di nag-beer? Hindi yata nag-beer si Nico. Si Melon, di rin. Hindi ko maalala kung nag-beer si Fiscal EJ. Nag-beer din nata. So, kailan ba tayo mag-podcast? Si Melon, hindi umiinom si Melon. Kailan ba tayo mag-podcast with Melon? Gusto ka na makausap yung kalbo na yan. Next time. Dito. Malapit-lapit lang dito si Melon. Malapit din ako dito From work. So, abangan niyo yan. Melo Yap. Melo Yap. Si Nico David, mas nauna pa ibang podcast kaysa sa podcast namin. Walang yaka. Oo nga sa Cool Pals. Sa Cool Pals. Panoorin nyo yun ha. Yung episode, basta may nag-send sa akin si Soup of George, yung episode 487 ba? Basta yun. Well, parang sabihin ko ba dito? Sabihin mo. Ano ka daw? Blacklisted ko sa grupo nila. Wala na akong pakialam kasi iba na yung career ko ngayon. Saka hindi ko na may kaka-senso yan. Pero I'm happy for them. Again, di ba? Yung mga nasabi ko, I meant it nung time na lasing ako noon sa podcast. And totoo naman na hindi talaga ako boto sa mga nakalampin para makuha ang pera. Kasi kung napanood niyo yung podcast na yun kasama si Je, nagsabi ako ng isang rant or hindi naman parang rant yun. Parang more usapang lasing, di ba? Pag lasing ka, nakakapagsalita ka ng kakupalan, di ba? So yun lang yun. Parang we were just having fun. Guminom ko ng Blue Label, Black Label ba yun? Tapos may nasabi ako mga hindi nagustuhan nung gang. First na solo podcast natin yun. Na face-to-face. Nagmalak Cat Williams ako noon actually. Pero tataasan ka ng kilay nila mga yan. Nagpaka-Cat Williams ka. Nagpaka-Cat Williams lang naman ako. Wala nang problema doon. Pero may comparison naman talaga. Maybe not in stature, in being famous, pero yung ginawa mo. And it's bahala na sila kung paano nila i-take. No? Saka kahit ma-blacklisted ako sa kung ano man yung meron sila, I don't want to be part of anything na meron sila. And I'm sure they don't want any part of kung ano meron ako. So parang okay lang naman yun. Quits lang naman. Pero kumbaga ba, at the end of it all, Chris, meron bang bad blood talaga or and kung meron man, gaano kalaki yung bad blood? Ako wala akong bad blood kasi nung naghiwalay kami ni Mike, naging avenue ko for open mic yung kanilang venue nun. Kasama ko sila Alex. Tapos minsan halinhinan pa yon. Yung time na isang grupo pa sila. So kahit na minsan may mga tao may ayaw sa akin kasi medyo mayabang dating ko, di ba? Pinupush ko pa rin yung pag-open mic doon kasi feeling ko pag the more stage time I get, the more magiging magaling ako. Yun. So, yun lang yung akin. And ako, nagsabi na naman ako ng thoughts ko doon sa podcast mo. Ngayon, kung magustuhan mo yun lang o hindi, lahat naman talaga may masasabi sa'yo eh. May mga ibang tao sa likod siguro nung mga Cool Pals gang na nagsasabi ng hindi maganda sa kanya. Nagkataon lang ako, nakadocument, di ba? And may mga fans sila nakapakinig nung episode na yun, hindi nagustuhan. Pero kung ano yung nasabi ko doon, nasabi ko yun kasi galing yun sa puso ko, sa utak ko, and under the influence of alcohol. At hindi ko pinag-iisiyan and hindi ako nagre-regret doon. Kasi kung if ever niregret ko yun,
pwede din ko na kay Gerald yun. And just to make it clear, si Nico David, hindi siya wala kung makikita doon mga cool pals, no? Hindi siya nagchuchu sa akin. Sinabi na ganito, sinabi na ganyan, ganito daw. Kumbaga wala siyang idea nung pumunta siya doon. Hindi, ang sinabi niya lang sa akin, parang si Chris parang medyo hindi siya gets ko na. Kumbaga parang pero hanggang ngayon pa rin, ganun pa rin yung... Pero clarify ko lang na walang sinabing detalye kung kung bakit galit kung galit man yun, ang gusto ko malaman kay Chris. Ang gusto ko malaman doon, sino ba talaga ang pinakagalit doon sa grupo na yun sa akin? Yun lang yung gusto kong malaman doon. Comment down below kung sino yung pinakagalit sa akin sa ilang bang mokong yun. Hindi, pero yung lahat ng yun, mga nakasama ko na yun, at wala akong bad blood, honest to goodness. Swear it on my life. You were just being yourself. I was just being me. Kung sa mga nakakilala sa akin in person, yung mga rappers na tropa ko, ganito lang talaga si Chris Bacula, di ba? At alam ni Gerald yun, di ba? Si Chris Bacula, wag nagtatalo kami niyan madalas. It is at kahit makita ko pa sila in person, hindi ako mahihiyang sabihin yun sa mga pagmumukha nila, di ba? Hindi man tayo naghahanap ng away dito. I mean, it was just an observation. And bilang comedian, nakakatawa eh. Nakakatawa at that time na nakita ko sila nakalampin sa isang commercial. So, inobserve ko lang yun. And na-compare ko sila sa mga nakita ko sa buhay ko about sa mga hikahos na mga kalalakihan na kailangan ng pera at kailangan nilang kumapit sa patalim. So yun lang naman yung naging analogy ko. At kung di nyo nagustuhan, it's on them. Okay, it's on them. Well, it's their right. It's their right and it's on them. It's on them like kung they will take it for life, kagaya nung sa aking dating mentor na in-approach ko nung kamakailan lang. At naghumingi ako ng pasensya. Pero hindi niya tinanggap, 'di ba? So it's on him na lang 'yun kung gusto niyang dalhin sa hukay niya yung sama ng loob. Kasi malapit na siya mamatay. Pero I mean, sabihin, life is too short to hold any grudge, 'di ba? Ako natutunan ko relatively sa bagay. Ito bro, ako sa gym, marami akong tinuturuan na kliyente. Sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Nasa midlife na ako ng buhay ko. Nasa 40 years old na ako. Nagtuturo ako ng 57, 60, hanggang sa 21, 17 years old. Nakikita ko yung yung pag-uugali. Bilang coach, nakikita ko yung pag-uugali ng bawat tao. And nung comedian ako, meron akong perception sa utak ko na hindi naman above. Ano ba yung tamang term? I'm unique, I am special, I am different, I am not a normie. Okay. Kasi rockstar ako eh. Ganun yung perception pag artist ka eh. May pagka-elitist. Elitist yung dating, tama. Kasi ganun yung feeling ko kahit bum ako nun. Kahit na wala pa akong kinikita, the fact na nasa stage ako, pinapanood ako ni Mon Tulfo, di ba, nakwento ko sa isang tangina, sikat ako. So, ibig sabihin, kahit na attorney ka pa o sikat ka sa workplace mo, hindi ako hawak na 9 to 5. And I can say whatever I want on stage. At nakakatawa ako. At pagkatapos ko bumaba sa stage, tangina, akin yung chick mo. Parang ganun yung mentality ng mga comedians, aminin man o hindi. Or even artists, di ba? So nakastuck ako dun sa mindset. Dude, nung naging ako, nag-work ako ngayon ulit after ilang years kasi 7 years ako nagko-comedy eh. Halos kasing tagal nung stint ko sa pagiging medical representative. 'Di ba? So parang naging job ko siya eh. Tinalikuran ko yung corporate life eh. Tapos nung bumalik ako ulit sa gym, kasi nag-pandemic, 'di ba, nawala yung mga gigs. Bumalik ako sa So ito, tapos nagkaroon ako ng jowa, 'di ba, ng girlfriend. Kailangan ko magsumikap na bayaran yung bills, yung maging responsableng tatay sa mga anak ko. Doon ko nakita yung kahalagahan kung paano ayusin yung buhay mo. Kasi nung COVID ako, bum ako. And ako, etong sila GB, sila Ryan Rems, they reached the stage na naging living na nila yung yung komedya o yung ginagawa nila. Pero I'm sure before, hindi nila makita yung light eh. Nangangapa sila parang saan ba patungo to, putang ina. Wala na akong work, wala pa akong girlfriend. And
karamihan ng mga comedians na sumusupport sa kanila, ganun din sila ngayon sa face ng buhay nila eh. Na pag ba pinagpatuloy ko to, magiging ganyan din ba ako kasikat? Kasi ganun din ako noon eh. Sa 7 years na tumagal ako doon sa industry, sinabi ko, balang araw, magiging... Pero nakikita ko yung mentor ko, parang, tangin, ilang years na ba to? 20 years? Hanggang ngayon? Tangin na nakatira pa sa mga magulang niya to. Alam mo yun? So, iniba ko ng konti yung ruta. Binalik ko ulit doon sa kung saan ko nasimulan nung pagka-graduate ko ng college. So ngayon, mag-1 year na ako sa work ko bilang gym instructor, 'di ba? Personal trainer, coach, if you will. Nakita ko na hindi lang pala yun yung mundo. May mundo pala sa umaga. Hindi yung mundo sa gabi. Na hindi ka better pag nandun ka sa mundo nila. Dahil nakakahalubilo mo yung mga artista, kaya mong sabihin na, ito yung show namin, ito yung gig namin, o nakakausap ko si ganyan, ito, nanonood sa akin, naiimbitahan ako sa bahay ni ganito, si Maricel Lac sa Pangilinan, di ba? Nakakausap ko. Kasi ganun yung feeling eh, panandun ka sa mundo na yun, bro, ng showbiz. So basically, your new life grounded you. Yes! Na merong palang life outside of it. Kasi and it's not anywhere below what you than you previously thought. Envisioned of na parang akala ko nung naging comedian ako, I escaped the Matrix. Na yun ang totoong buhay talaga. Pero ang totoong buhay, gumigising ka ng maaga, 5 a.m., 'di ba? Inaantay mo yung kliyente mo, tapos sumisweldo ka ng kinsenas, tapos binabayaran mo yung amilyar mo, yung tuition fee ng anak mo. Yun talaga yung tunay na buhay. And pagiging mindful kung ano yung sinasaya mo sa place sa business, 'di ba? Kasi pag comedian ka, pwede mo sabihin lahat ng gusto mo sabihin sa stage. Tama. 'Di ba? Actually, yun nga yung sinasabi ko rin sa'yo dati. Diba? Tol, hindi pwede ganyan. May mga batas tayo. Kasi nung time na yun, bro, wala pa ako dun sa... Kumbaga, kaya ako naging comedian, I was fascinated dun sa freedom na meron yung isang comic sa stage. Kasi meron siyang artistic license ba yun? Pwede masabi. Yung pag sinasabi ni, nakakaputang ina. Di ba parang pwede mo sabihin yun sa normal na pag-uusap? Di ba? Nakakaputang here. Tama. Artistic license. Di ba? Yung ganun. Parang people get it because you are doing art. You are singing a song. Diba? You are doing a joke. Diba? You are doing a joke. Like yung ginawa ni Jokoy, diba? I was doing a joke. Pero, for most people, kaya offensive ang joke because everyday life, like nakastuck ka sa isang corporate institution, meron kang manner of how to behave. And ito yun. At kung ayaw mo dito, pwede kang umalis. Tama. Diba? Tama ka naman dyan. And yung as artist, kasi para mga artist tayo may mga times din talaga na parang you would think parang yun nga yung elitist na mindset. Although kumbaga I got through it early in life Kumbaga parang hindi. Kasi unang-una hindi naman ako mayaman. Pero muntik ka na. Hindi, na-realize ko lang din na minsan, parang may mga alam ako na hindi nila alam. Na meron akong way of analyzing things na hindi ko nakikita dun sa mga normies na tinatawag. And kumbaga yung liko ng utak mo medyo iba Tama. Lalo na sa akin, parang writer, tapos illustrator, tapos eto, parang nagpa-podcast, marunong ako mag-express verbally ng mga ideas. Although back then, di pa ako ganun kagaling nun. Pero I get you. But then again, parang when life hits you, especially ngayon kasi tumatanda ka na, 'di ba? Naging 40 ka na Siguro magpapalo lang 'yan pag mga mga 35 and up ka na Totoo. 'Di ba? So, dati kasi parang, putang ina, 35 na ako, ang hirap ko pa rin. Mismo. May mga ganun. So, mahirap, unhealthy. Kasi, nung comedian ako, bro,
the most unhealthiest persons alive. Puyat ka, nag-overeat ka, nagda-drugs ka, kung ano ginagawa mo sa katawan mo eh. Oh. Bihira yung comedian na makikita mo fit eh. Hindi mo, pag sinabi kong fit, din naman kailangan may abs ka eh. Oh. Yung fit lang, yung healthy ka, yung parang, like, hindi ka depressed. No. Diba? Like kang on the go, kaya mong, may kakayahan kang buhatin yung mga dapat buhatin. Oh, yung sa tama. Hindi ka weak. Mm-hmm. Ganun sa, dude, lahat ng mga nakasamang comedians ko mga weak eh. Okay, ang tatapon nyo sa entablado, nagsasalita kayo, kuwari may heckler, di ba? Pero kaya nyo ba yung katawan nyo? Naisip ko minsan yung parang, okay, ang lakas ng loob ng comedian nito na i-bash yung heckler, pero sa totoong buhay, pag meron kang napikon na tao na kayang pumalag, kahit sabihin mong asshole siya dahil sinuntok niya yung comedian na nagjo-joke, nagawa nga niya, hindi mo napagtanggol yung sarili mo eh. Oo. O, kumbaga, it's on you kasi hindi mo inaral din, protektahan yung sarili mo kasi ginagawa mo yung nagpo-provoke eh. Tama. Diba? Kasi ganun, doon yung culture namin, yung mga comedians na nakasama ko, hindi yung mga cool pals, yung mga nakasama ko, napaka-offensive talaga nila. Na hindi na yung joke na on stage, yung as a group lang. Kasi nga, sabi nila, ganun daw sa States, na parang ng ang tawag doon, parang iniinsulto mo para masanay ka sa crowd work. Mm-hmm. So the most offensive shit na pwede mong sabihin sa kapwa comedian mo, sinasabi mo para lumaban daw yung comedian in words, maribat. Pero sabi ko, parang hindi yata okay ito, magkakabarkada tayo. Parang hindi mo nga alam kung ano yung ugali ng isa, tas sabihan mo siya ng ganyan. Nagro-roast battle, ganun? Nagro-roast battle na hindi naman pinag-usapan na roast battle. Parang kunwari, may nakilala kong comedian. Tapos naging magkakausap kayo. Tapos parang binabara-bara ka na niya. Parang ganun. Pero kumbaga parang nasa green room kayo. Kumbaga nakatambay na kayo. Nakatambay wala na kayo sa stage. Wala yung stage. Hindi kayo nag-usap ng seryoso kasi parang gusto lang niyang banata ka na banatan kasi feeling niya may spill over yun sa kanya on stage. Parang ma-enhance yung material niya. Kumbaga parang pinagpa-practicean ka. Oo. At yung practice sa'yo, hindi, bukod sa material niya, niro-roast ka niya. I see. Well, I suppose may mga ganong tao talaga. Kasi people, especially most comedians are men. And men test each other eh. So, siguro pag may ganon ka talaga, hindi may iwasan din siguro talaga eh. I don't know. It's up to you kung how syempre, each individual would have boundaries din. And kung may, let's say, teka, lampas ka na sa boundary mo, bro. Kaya nga. And, diba? Tsaka ka may sasabihin. And pag nandun ka sa eksena at tas starting ka pa lang, hindi mo alam kung ano yung boundaries kasi nag-experiment ka pa lang eh. And ako, bilang galing sa corporate world, going dun sa world na yon, ino-observe ko lang sila lahat eh. Ino-observe ko lang lahat. Ganito pala to. Hanggang na-adapt ko yung mga ways. Ngayon, 7 years, although dun sa 7 years na yun, na yung stint ko sa Sun Life, hindi na ako makasabay. So feeling ko sa sarili ko, hindi na yata ako pang corporate world kasi tangin na yung utak ko iba na eh. Na-rewire. Na-rewire siya, kaya tuluyan na ako naging bum, di ba? Nung na-meet mo nga ako, wala akong work nun eh. As in party and bullshit lang eh. Tapos nung na-meet mo ako ulit, doon na ako nagsisimula ulit na bumalik. Pinipilit ko, ang dami kong job na in-applyan, ang dami kong anytime fitness na na-applyan, na hindi ako na-regular dahil sa ganung mindset. Ang tagal niyang i-rewire, bro. Ang tagal kong bumalik ulit dun sa mindset na parang, hindi, dapat disiplinado ka. Dapat, kung si Joe Rogan nga, pinag-uusapan niya yung pagiging discipline na, di ba kaya niyang i-separate yung Joe Rogan na gym buff sa Joe Rogan na comedian na may mga boundaries na may sober October ako. Kaya niyang i-separate yun. So sabi ko, kung siya nga nagagawa niya yun eh, kaya ko rin gawin yun. Diba? Kasi right now, Chris, hindi ka na comedian. Comedian ka, may experience ka, pero hindi ka na dun sa mundo na yun. Coach ka na ngayon. So until na ma-accept ko yung fact na yon, kasi dati nagre-resist pa ako eh, parang hindi, pag may gig dyan, parang
babalik ulit ako sa pagiging komedyante at papatuloy ko yung lifestyle ko na yun. Pero nakita ko, di ba nung nag-gig tayo kay Zero, kaya ko naman palang gawin yun eh. Ito, step back. Balik sa pagpapatawa. Tapos, pero, parang ginagawa mo, di ba? Meron akong freelance job. So, pwede ako mag-comedy, pwede ako mag-music. Pero, ito pa rin yung gagawin ko. Oo. Tama. Di ba? Yung main thing ko. So, yun natutunan ko. And nung nagko-coach ako, ang dami kong tinuturuan from the pinaka-VIP executives ng Abenson saka Walter Mart sa mga estudyante ng Fatima. I mean, nagkaroon ako ng sense of ang tawag doon, responsibility ba? Kasi coach ka eh. Oo. Kumbaga, responsibility. didiktahan mo yung mga kliyente mo yung na dapat gawin eh. So, kung meron mang dapat maging malakas, ikaw yun. Kasi hindi ka dapat malate. Dapat nandun ka, tapos sila malate, tapos pagkasabihin mo, executive ng Walter Mart, sir, pag hindi kayo pupunta ng 3 p.m., eksakto, hindi ko na tatanggapin. Kasi may next client after you. Alam mo yung ganon, yung ganong command. No, di ba? Parang kang barbero eh. Di ba? Diba? Yung barbero kahit presidente. Wala tayong magagawa. Sa kaliwa. Di ba? Di ba? Kung pwede mo siya patayin, di ba? Kung bagang sinasabi ko, there's more to life than just, hindi to nag-a-apply sa comedy lang, kung nasaan ka man sa buhay mo, kahit presidente ka pa sa Pilipinas, there is more to life than dun lang sa mundong ginagalawan mo. Baka kailangan mo lang umalis lang saglit dun para makita mo yung iba't ibang dimensyon sa mundo. So, kahit sabihin mo sa akin or sabihin ni Nico David na blacklisted ako dun sa Cool Pals, hindi na nagmamatter yun eh. Kasi, hindi naman niya sinabing blacklisted. Ang sinabi niya is parang ito, napakasimple lang ng sinabi ni Nico. Wala siyang masyadong sinabi. Pero gets ko lang. Parang hindi sila okay kay Chris. Parang gano'n. Kasi baka nasa, okay. So sabi, kasi sinabi ko, so baka nag-episode ka sa kami dati, blah, blah, blah. Sa sobrang tuwa ni Nico, nakwento niya, ay, comedian si Chris, no? Ay, mga comedians dito, mga to. Ay, kilala niya ba si Chris? Baka, ayun, yung putang ina. Yung putang ina nun. Alright, rock and roll to the world. Yun, parang ganun. Malamang ganun ang nangyari. Okay, gets. Hindi ko alam kung may mga sinabi pa sila kay Nico. Pero kung ano man yun, kasi hindi ako doon Cool Pals eh. Pero hindi naman sa dahil ayaw kong panoorin, hindi ko lang talaga, ako may mga kaibigan ako may podcast. Pag plinay ko lang, I'm sure sila rin sa podcast namin ni Je, i-play mo lang parang ayaw ko nang tapusin to. So parang ganun lang yung hindi for all. Tama. So, ang angin lang ng mga Inigo David. Hoy, ikaw. Nauna ka namin inipitahan. Pero mas nauna ka man pumunta doon. Wala. Pero okay yung naging success ng mga Comedy Manila Boys doon. Sa Entablado, yung podcast nila. Kumbaga, it may not be everybody's cup of tea, pero they are having success. And it's good. Meron silang sponsors, something of which na wala pa kami ngayon ni Je. Meron kaming 1,000 subscribers na pinangarap namin na natupad. Pero hindi pa talaga sobrang laki na business na kagaya ng ginagawa. Sila, alam ko, sponsored sila ng Hisense, yung mga gumagawa ng TV. Talaga? Hindi lang Cool Pals, bro, pati sila Red Oliero. Well, nasa diba, kasi podcast yan eh. Nasa tawag dito kasi yan, yung podcast Asia Network. Okay. So, alam ko yun ang producer nila. Maybe yun. Likely siguro. Hindi ko alam kung ano yung official na mga titles. Pero yun yung ayos ng deals nila with Spotify, ganyan. Pero Je, ito, I want to talk to you. If ever bigyan tayo ng ganong klaseng opportunity, na kunwari, yung kagaya ng binigay sa Cool Pals or kay Red, feeling ko hindi rin natin magagampanan yun eh. Yung daily, mag-produce ka ng ganitong show, to be here on time. Kasi kung ano yung routine natin na meron tayo ngayon, sporadic tayo. Inisip ko rin yun eh. Sabi ko, ba't kaya hindi kami ni Je, kumita sa podcast? Kasi sa amin din eh, yung personality natin. Like ako, parang ako, kaya ko sumabay sa'yo,
Pero may own shit din ako eh. Di ba? May dalawang anak, tapos may trabaho. Tapos ikaw din, kaya mo sumabay sa akin, pero may yung body clock mo, yung deadlines mo, si Len, di ba? So parang sasabayan mo ng panibagong, ito, nasa podcast network kayo, Chris Sausawan Podcast, gantong oras sa studio na to, hindi na kayo magre-record sa studio ni Gerald o sa studio, sa bahay mo, Chris, dito tayo sa Pasig. 9 a.m. ha? Tingin ko hindi, nasa fine print naman yan. Yung ibang podcast, not necessarily Podcast Asia. O yung iba kasi nakikita ko, let's say, anbawa, yung ibang podcast, I'd assume na meron silang mga talents na nasa ibang probinsya na malayo dito, na hindi naman pwedeng mag-record sa mga studios nila. So, malamang home-based yung mga yun. So, pwede naman natin. Kasi feeling ko, bro, pag kinuha tayo ng isang network o isang sponsors, hindi na natin pwedeng piliin o i-handpick yung mga topics na pag-usapan natin eh. I don't know. Kasi nakausap ko yung si pangalan niya. Pucha, nalimutan ko. Basta yung may-ari ng podcast na Podcast Asia. Ang promise niya is your content remains the same at saka ikaw may hawak nung rights ng copyright at saka nung pangalan nyo, 'di ba? Ang sa kanila lang yung mga revenue, makikati sila. Yun nga, parang Spotify. Parang Spotify. Pero yung rights nung let's say nung branding mo, nung entire brand, sa'yo yan. Hindi kami makikihati diyan. So let's say may gusto makapag-sponsor sa atin. Yun hindi ko alam. Kaya nasa fine print yan eh. Kasi di mo alam, let's say may kumuha sa Cool Pals na ibang tawag dito na ibang kumpanya. Tapos pero hindi ko alam kung pwede silang rumekta sa mga Cool Pals o kaya kailangan kasama rin yung network, 'di ba? Malamang kailangan kasama mo na yung network. Hindi ko alam na. Hindi kasi natin parang parang record label eh. May breach of contract kung tawagin, 'di ba? Pag yung breach of contract, pag sinuway mo yung mga nakalagay sa kontrata. Pag wala kaming alam diyan sa mga dealings mo with other unrelated sponsors, pwede. Kung yun nakalagay sa contract. Kung yun nakalagay sa contract. Yun. And lahat naman ng mga contract sa mga networks, pwede mo mababasa yung fine print eh. Kasi ang haba nun eh. Well, kung yun, nasa sa'yo yun, kung di mo babasahin. Oo. Pero kailangan, basahin mo. Kasi nung nandun ako sa isang comedy group. Wait. Pag hindi mo binasa, hindi mo masisisi yun. Pag pinirmahan mo, tapos hindi mo binasa. Pero lahat ng mga, kahit sa company, lahat ng mga nandun sa kontrata, magbe-benefit solely sila. Yung malaking percentage nung benefits. Kasi, okay, either gawin mo mag-isa yan or i-spread namin yung podcast mo nationwide through yung network namin. So parang bilang independent artist na gustong maging yung mag-spread, mag-boom. Magiging 50-50. Okay, magko-compromise ba kami? And mostly magko-compromise sila kasi kailangan nilang mag-upgrade eh. Well, these things we don't know, we can't be sure, so it's hard to comment. Pero ako parang fino-foresee ko if ever na yung network sa atin hindi siya mag-work dahil sa personalities natin. Maybe. Feeling ko yung mag-work sa atin kung meron tayong successful collaboration with an individual na merong means na i-elevate tong podcast na magugustuhan tayong dalawa because ikaw yan at ako to at ito yung shit natin, dun tayo may elevate dun sa highest level na hindi tayo controlled or hindi tayo, alam mo yun, kasi feeling ko pag hinawakan ka ng isang network, kahit independent o sabihin ng network, hindi, kahit sinasabi sa'yo nung presidente ng Podcast Asia, feeling ko may catch pa rin yun eh. Lahat naman may catch eh. Lahat yan nang-i-entice na, oy, sumali ka sa networking ko, sumali ka sa investment, ko, promise, walang to. Pero palandungan na sa loob, parang, ay puta, may ganito pala.
Feeling ko ganun lahat ng iengganyo. Parang sa amin, di ba? Parang, uy, maging coach ko sa gym namin. Tapos parang, tangina, ganito pala, kailangan mag-overtime. Kaya nga, kailangan basahin mo yung kontrata. Tama. Yun lang yun. Kung para malaman mo pero kung ano talaga yung deal and kung hindi ka sang-ayon, pwede mong i-revise. Pwede mong pa-revise yung kontrata. Medyo ano yan. Kung magko-compromise sila, you reach parang common ground, edi goods. Pag hindi, edi don't sign it. Okay. Pero definitely, feeling ko, eto sa podcast natin to. Feeling ko yung magiging success ng podcast natin. If ever meron tayong magiging collaboration with an individual who believes in us. Ito yung parang kumaga sponsor. Para tayo mga sugar babies. Tapos parang, nagustuhan. Kasi ganyan nangyari sa friend ko na painter eh. Meron siyang ganun. Tingin ko, pwede, maybe that would work. Pero meron siyang, hindi ko siya iniisip. Pero ako iniisip ko yun eh. Iniisip ko yun, minsan napapaginipan ko yun eh. Merong isang philanthropist na mayaman na magigising isang araw at manonood ng Spotify. Sino tong dalawang to? Napaka-reckless naman na itong message na hype na to na feeling niya yung skull niya may CVG. Ba't di ko kaya bigyan ng babud mo na ng pera tong dalawang to? Yung ganun. Tapos, sobrang siyang influential na parang lahat ng mga nasa influential, ay, Don Quixote. Nanonood ka ng Sausawan Podcast. Sige, ilalagay ko yun sa network namin. O, di ba, Podcast Asia yung ni Don Quixote. Hindi ko alam kung hindi ko alam. Kasi bro, sa totoo lang, ang mga balakid talaga dito sa natin, is yung YouTube algorithms. Kasi ang YouTube algorithms kasi nakadepende yan sa mga pagkakaalam ko is nakadepende yan dun sa watchability kasi ang YouTube is a business, 'di ba? And the way they make money is when people watch videos, 'di ba? So paano nila malalaman if people like your video? So one metric is the watch time. Pag yung video mo madaming nanonood at mahaba yung pinapanood. Kahit madami kasing nanonood, tapos let's say 10 minutes yung video mo, pero parang 30 seconds pa lang bumitaw na. Oh. Hindi ka hindi ka ipopromote ng YouTube. So ang gusto ng YouTube, dire-diretso yan, mga at least mga 6 minutes man lang o the best kung tatapusin nila yung video mo. And doon nila they would know na parang people like this shit. So ipopromote nila. Pero isipin mo kaya mo bang i-sustain yung ganun? Yung ginagawa yung libayan? Alin? Every day? 3 times? Ako hindi ko kaya yun. Kaya nga hindi ko ginagawa. Diba? Pero yung exactly yung point ko kasi kahit na simpleng YouTube na lang diba? Yung task. Isipin mo, diba pinapagawa, Chris, gawa ka nung kay Tupac. Yung nga ayaw kong gawin kasi nga, hindi lang ako, alam mo yung minsan merong yung body mo sinasabi, gagawin ko ba to? O hindi? So parang meron tayong ganun Bro, ito kasi, hindi ko alam kung ganito yung iniisip mo pero una, yung technology, factor yan. Yung sinabi ko nga, yung kasi AI lang naman yung yung nagde-decide nun Wala namang tao na parang maganda to. Walang ganoon. So isa 'yon. Tapos siguro kasama na rin yung yung tawag dito, yung expectation. Parang hindi parang sa Pinas iba Ito Hindi. Tapusin mo na to. So, yung expectation mo kasi minsan na parang kailangan mahalin mo kung sino ako. Di ba? Hindi parang kumbaga, nobody is obligated to like us. Ganun. Pero hindi na ibig sabihin. Ang ibig sabihin, yung ating character and attitude doesn't fit dun sa hinihingi ng bawat platform. Like, kunwari, may network na i-hire tayo na maging, okay, Je,
o podcast nyo sa usawa na hindi naman masyadong sikat yan. So, kailangan mag-adhere kayo sa gantong polisiya natin. Yan malabo yun. Diba? Kasi, tandaan mo, hindi naman natin kailangan maging loved Pero, magiging trabahador ka for a network kasi alam natin na hindi tayo sikat, diba? Pero, maiisip ng network, pero may nanonood dito. Pero dahil sila sikat, kasi sikat nitong podcast na to, Chris, gantong time slot ganto pag-uusapan. Kasi inabsorb na namin kayo. At para kayong nag-audition sa ABS-CBN, at ito, contest. O pagalingan kayo ngayon dyan. Ito yung bibigay mo na namin halaga. Pwede lumago yan, pakita nyo yung gusto nyo. Diba? Pagandahin nyo yung kanta nyo. So parang yun ang sinasabi ko. Ngayon, pag hindi mo pinili yung network na path, merong YouTube path na ginagawa ni Lib sa ni Kaayo na everyday, talking head, mukhang tanga, kumakanta, nagigitara, 'di ba? Or ang daming inaaway, 'di ba? Para lang magkaroon ng views, 'di ba? Hindi tayo ganoon Kasi meron tayong life outside that Kaya nga. Kaya nga tayo ganito Kaya tayo ganito. And it's okay. And it's exactly. Akala kasi ng mga iba, sobrang natin hungry. Okay, gusto namin ma-monetize kasi parang game sa atin na okay, pero hindi naman dito nag-i-end tama. Diba? Tama. When we say na we are really not for the views, siguro there's no other hard evidence than the fact na nandito pa rin kami. Nagpa-podcast pa rin kami. Hindi namin kasi kung sa views lang kami, 'di ba? Yung iba hindi tayo nakaka 300 views lang tayo average, 'di ba? So kung ganun lang, hindi na kami tumigil na kami matagal na. Yung podcast para sa amin ni Jeff, parang gym lang to Minsan may magsasabi sa iyo, "Nagi-gym ka ba?" Sasabihin mo, "Oo." Mukha ka naman din nagi-gym pero wala kami pakialam. Magi-gym pa rin kami all day every day, 'di ba? Kasi it makes us feel good. Yes, because this podcast really is passion for us. And we might not be able to do it as frequently and as tawag doon, yung consistent. Pero we hope that when you hear us talk, you feel it. Diba? Yes. You feel that we really are being sincere. Kami nga ni Jeff, para kayong mga gym buddies, magre-record ba tayo ngayon? Minsan, kumari, tinatamad ako. Tapos siya, bro, record ba tayo? Sige, game! Mga every time na may yaya, tas pwede kami, pinupush namin yung sarili namin na, I'm sure si Jeff, minsan tinatangin na, ba't na gagawin namin ni Cristo? Pero siya mismo sa sarili, pinupush niya yung sarili. Hindi, okay, mag-ibihis ako, papak ko yung mga dapat sa backpack, pupunta ako Malabon. Yun, at saka, gano'n naman talaga. Parang kanina, parang bagong gising ako. Hindi ba ito? Ako rin, alam mo, gusto kong sabihin sa'yo nun, Jeff, pwede bang sa ibang aralan? Pero nilabanan ko yun Kasi yun yung nakuha ko sa gym Minsan may mga times na ayaw mag-workout, pero yung ngayon dapat pupuntahan o gawin na workout The inner bitch. The inner bitch, diba? Yun ang sinasabi ni parang Joe. And, like what we've been saying from the start, parang this podcast is really parang na tayo parang nagpapa kumbaga basta yung mga gustong sumama, sama lang. Kumbaga the ship is still kumbaga very open for everybody to join in. Kumbaga kung sasama kayo, goods, pero kung konti man o madami sumama, nandito lang. May biyahe pa rin ang Sausawan Podcast. Isa pa yun, Jack, kung ba't natin ginagawa to. May nanonood kasi. Oo, may nanonood pa din. Hindi man ganun kadami, pero nung pinuntahan mo yung Ampalaya gang na event, di ba may nanonood may naghahanap sa akin. Nakalain mo naman yun, di ba? Kaya nga, di ba? Nakalain mo yun. So, yun. So, maraming salamat sa mga nandito pa din despite, more than a year na. More than a year na tayo. Jay, naalala ko, kasama ko pa si Sofia noon. Nako, yan na naman. Yeah, sorry. Hindi, ayoko na. Medyo, ito lang yung akin ngayon. Recovered na ako, pero yung, na-off ba? Hindi. Pero ang aking, ngayon, tigang na ang lolo. Ninyo, butangin na. 3 buwan nang wala.
Puro Mariang Ballad lang ang pinag-ato. At ito, nakapakinig ako ng podcast nga eh. Kanina sa banyo ng gym namin habang ako'y naniligo. Papasok bago mag-start ng day. Mahalaga pala yung yung sex, yung legit na sex, hindi yung Mariang Bayad na sex. Teka, dahil tigang ka meron tayong isang video. Sige. Panoorin natin. Sige, patingin. Panoorin natin na merong baka sakaling makatulong sa iyo. Baka ma-provoke ako niyan, Jay. Baka sakaling makatulong sa iyo mamaya. Patingin. Pero tingnan natin. Ito daw ay tawag dito, viral. Hindi, actually, sa'yo ko lang narinig to. Nakita to. Pero ito, okay. Diyan. Ito ba yung may dance number, ha? Oo, teka. Ito viral to Sabi mo. Ito ba yung naalala ko. Ay, di yan. Medyo titillating ito. Kasi, bro, nagulat ako Kasi children's party daw. Tapos may gantong dance number na ginawa itong... Teka, nasan yun? Hindi ko makita. Itong messenger mami ng batang nagdiriwang ng birthday. Ito ba? Yan. Panoorin natin. Ayoko sanang pag-usapan to kasi kilala ko yung tatay nito. Sino ba yan? Tingnan. So, Wamos family. Yan ba yung asawa ni Wamos? Yan, si Antoinette. So, children's party to. Children's party, yan yung birthday ng kanyang anak na si Meteor. Oo. Meteor. Huwag na nating lagyan ng sound dahil baka ma-copyright pa tayo. Bro, ano mas malaki, Meteor o Kometa? Depende. Pero normally malaki ang comet. Mas malaki ang comet. So, pwede ko masabi na ang comet na nag-explode, meteor yung mga pieces, no? Hindi. Pwede. Pwedeng maging meteor ang comet. Pero ang comet kasi, specific ang niyan, ang ibig sabihin, meron siyang tail. Kailangan may tail ka para maging comet. Kasi mabilis bumubulusok ka. Hindi, kasi yung comets kasi, yun ay mga frozen objects from the edges of the solar system. So dun sa mga parte ng Pluto yun. Actually ang Pluto, 'di ba? Hindi may Pluto pa rin. Pero hindi na siya planeta. Yung Pluto actually comet yun. Kumbaga, pero hindi siya let's say umano siya. Kasi yung comet paano ba? Teka. Mag-iyan na natin. Mamaya ka lang. Sorry. Medyo hindi ka interesting kasi masyado. Di ba? Actually, wala kami pakialam sa'yo. Sorry. Mas yung comment. Mas mahalaga yung anak mo. Yung anak mo mahalaga. Si Meteor at si Comet. Teka, comet. Yan. Yung comet kasi, ice yun. Basically, icy rock yun. Tapos kaya siya nagkaka-tail, yung orbit niya kasi sa solar system, pupunta siya sa araw. So let's say, comet orbit. Lagay natin. Comet orbit. Dito ka magaling, Jay. Kaya kita yung tinatanong. So, eto. Ay, nasan yung cursor ko? Images. Ayan, eto. 'Di ba yung mga planeta usually nasa lang siya ng kumbaga nagsi-circle siya sa gitna, nasa gitna yung araw. 'Di ba? Yung comet hindi. Ayan kita mo tong sang to. Yung kumbaga wala yung araw wala sa gitna niya. 'Di ba minsan nandito siya sa malapit tapos nandun siya sa malayo, doon na hindi nakakita, 'di ba? 'Di ba? So yan yung sun. Ito yung orbit ng comet. So basically, itong Halley's Comet nakalagay diyan, 'di ba? So, yung Halley's Comet pumupunta lang diyan siya, magsushoot siya papunta sa sun, pero hindi siya pupunta sa sun directly para malusaw. So, ang mangyayari, i-sling shot ulit because of the sun's gravity. Parang tatalsik ulit siya doon sa pinaggalingan niya, doon sa edge ng solar system. Magre-repel ba siya? Hindi, iikot lang siya? Iikot siyang siya. Basically, para siyang ni-sling shot. Tapos babalik ulit siya until magpaulit-ulit siya. Kasi di-deflect ba siya ng gravity o yung orbit lang niya yung nagsasabi na dito ka lang, wag ka lumapit dun sa sun? Yun yung orbit niya kasi it is fast enough na, di ba,
dito sa side na to. Teka, pakita natin yung dito. orange. Dito, 'di ba yan yung Ayan. So it is fast enough such that pagpasok niya dito sa may gravitational pull ng sun, Hindi siya pupunta siya dito, yung gravity ng sun, hindi siya it is fast enough para mag-escape siya. hindi siya mahatak. Hindi siya mahahatak Okay. doon sa loob ng sun mismo. So pag So umalis, mangyayari dahil mabilis siya, tatalsik lang siya pabalik. saan siya pupunta? Sa outside na. Sa outer solar system. Doon sa mga Oort cloud na sinatawag. Tapos, syempre, napupul pa rin siya ng gravity ng sun kasi malakas ang gravity ng sun eventually eh. So, pero dahil sa lakas ng puwersa, kahit napakalayo na niya, babalik ulit siya. Magpo-fall ulit siya. Tapos, it'll just repeat itself. Anong pangalan ng comet na yan? Halley's Comet. So ngayon yung comet, ba't siya bumabagsak sa mga planeta? Like sa Earth? Yun kung nasa dun yung trajectory ng comet ay haharang ang isang planeta. O kaya, let's say itong Jupiter, sa laki ng Jupiter, mapupul siya ng gravity ng Jupiter. Tapos biglang magkakaroon ng... Pupunta siya dun hahampas siya dun sa Jupiter. Kumbaga parang accident lang kung sakali mapunta sa atin yung comet. O kaya, let's say yung Jupiter kasi, yung ibang mga asteroid, pwedeng mapahamak tayo Pero dahil may Jupiter, nade-deflect niya yung dahil sa gravity niya. So kaya Big Brother ang tawag ng Earth sa Jupiter. Para siyang mountain, no? Sierra Madre na hinaharangan niya yung mga bato. Kasi, halimbawa, ito yung paano ko ba papakita? Wala ka bang mga planeta? Wala ka mga planeta, mga laruan? Hindi, kasi may gravitational pull So, halimbawa, ito yung Earth. Diba? Ito yung comet. Ito yung asteroid. Lumapit ka. Ito, pakita natin yan. Yan, ito yung asteroid. Tapos, papunta siya dito sa Earth. Pupunta dyan. Kaso, ay yan ang Jupiter. Nag-orbit kasi. Pupunta doon. Kasi nag-orbit yung mga planeta, di ba? Around... May gravity yung Jupiter So, habang pa ganyan, dating yung Jupiter, pag may hila siya. So, hindi natatama sa Earth. Tama. Kung wala yung Jupiter, diretso siya dyan. So yung gravity, kaya niyang yung gravity ng Earth, kaya niyang hatakin kahit nasa outside na ng atmosphere? Oo. As in, malayo. Para siyang magnet, no? Oo. Meron siya, yung time-space na tinatawag. Para siyang, alam mo yung sa coin? Yun. Sa mall, diba? Diba? Parang ganun ng time-space eh. Diba paulit-ulit siya? Diba tapos eventually mahuhulog siya. Parang ganun ang gravity. Diba? Pwede mo ring i-rekta na hulog, pero makikita mo yung pagpaikot-ikot. Actually ganun lahat yung yung every unless may ibang factors na gravity, everything would fall to the sun. Black hole sun. Pwede magpaikot-ikot ka pero eventually babagsak ka din sa sun. Unless may ibang factors like let's say Jupiter, hinihila ka palayo. Okay. Ganon. So, pero kung let's say walang yung sun lang ang may gravity, lahat mag-spiral in ka lang sa sun. Yan ang pagkakaintindi ko. May mga instance ba ngayon na nabagsak na tayo ng comet? Matagal na. Yung mga dinosaurs pa, no? Asteroid yung sa dinosaurs. Yung yung Chicxulub ang tawag. Na hindi naman na-experience sa atin. Yung human era. Hindi, wala pa. May mga kung meron man, hindi ganun kalaki. Hindi, mga bato lang siguro from space. Kasi may mga yung mga tawag dito, yung sa Russia na asteroid impact. Kailan lang ba yan? Matagal. Asteroid. 2013. Tignan mo itong nangyari. Sige. Teka. 2013 ba yun? Ba't parang wala kang mic dyan? Test. Yan. Yan. Bakit kasi yan ng Teka, ulitin natin. Sige. Dito tayo sa... yung browser natin. Pangit ng browser natin. Pucho. Ayoko niyan. Dito tayo. Dito tayo sa Google. Yan, si Romualdez. Dito tiyatatanan. Yan yung kanina ko. Kanina pa yan Teka. Yan, dito mo. Dito mo itong
2013? Teka. Panoorin natin to. Video ba to? Sa YouTube dapat pala. Teka. So, yung asteroid na yan, sa Ukraine ba yan nangyari? Teka. Ito. CNN. Anderson Cooper 360, weeknights at 8 and 10 on CNN. Yan. The images look like something out of a movie. A Damn. tiny asteroid tearing through space at a speed of 33,000 miles per hour before streaking across southern Russia. Cameras caught sight of the white trail as it headed across the sky. Tapos yung sumabog siya. Ayun. May an explosion of light, then a massive siya. sonic boom. Basag yung mga Strong salamin. enough to shatter windows and damage buildings. Hindi. There were reports of more than Sige. 1,000 people injured, mostly from Yan, glass what's and up? debris. This video shows a children's judo class. Windows blew out here and in buildings around the region. Some people said they thought it might have been a plane crash. Ang nangyari kasi dyan, yung This is asteroid, the aftermath of the as blast it in a high enters school. the Earth's A 17-year-old student put atmosphere, this video on magkakaroon ng YouTube, air. showing the reaction Siyempre, in his physics sa space class. kasi walang air. Students screamed and ran Vacuum into lang the yun. hallway. So Yep. magkakaroon ng He said some of the class resistance. thought So yung war had friction, started. Some kaya of siya the incredible nagliliyab. images So, were caught on so cameras ngayon, placed inside Russian sa cars. sobrang bilis niya, Many diba? drivers now record their journeys Tapos, in case of magdi-disintegrate crashes or siya run-ins because of with the police. resistance ng air. Diba? Parang ang weird, no? Pero yun ang nangyayari talaga. Shock and So, gasps kaya at siya the sumabog. blinding light, Kaya the siya boom. sumabog mid-air. So, hindi siya, wala siyang contact sa lupa. Oo. Tama. Kumbaga mid-air siya sumabog, tapos yung sonic boom. Jim Bolton, Boom. CNN. Sobrang lakas. Okay. London. Pero merong nangyari sa asteroid impact. Tumama talaga siya sa lupa. Nag-form siya ng bilog. Pero gubat. Teka, asteroid impact. Asteroid. So, yung mga asteroid, mga rocks lang to from space. Impact forest. Na nagkataon na bumagsak siguro kasi nahatak ng gravitational pull ng Earth. Oo, ganun. So, yung comet, iba naman yun. Kaya naman nagkaka-tail yung comet. Tapusin ko lang. Sige. Yung kaya nagkaka-tail siya kasi ice siya. Oo nga. So, the closer it reaches the sun, na siya, nag-heat up siya. So, yung tail niya, yun, tubig yun. Water vapor. Or mga gases. Tama. Maybe not necessarily water vapor. Pero gases yun. So, yun yung makikita mong tail ng comet. Napanood mo ba yung Deep Impact sa yan. Armageddon? I could stay away. Mas malaki yata yung sa Deep Impact kasi naging dalawa, di ba? Nahati. Naging Kasi pinasabog nila ng ng rocket launcher yata. Tapos pero kaya tumama yung mas maliit. 'Di ba? Yung mas maliit na side, tama, tumama. yun yung Tapos hindi ganoon kagrabe yung pero nga. 'Di ba? Ito, a comet a deep impact comet Yun. is hurling toward Earth and could mean the end of all human race. Armageddon naman. Deep Impact. Pero gusto ko yung Deep Impact. Madaming hater Alam mo, yan eh. Pareha silang 1998 pinalabas. Di ba dati yung mga... Mas gusto ko Deep Impact kasi napaka-futuristic ng Armageddon eh. At saka yung Armageddon... Ito, asteroid sa Armageddon. When an asteroid threatens to collide with Earth. At saka hindi natuloy yung sa Hindi na tuloy yung Armageddon. Yung kasi sa Armageddon. Nag-sacrifice kasi si Bruce Willis. Diba? Hindi tumama. Nag-sacrifice. Itong Deep Impact tumama Tama. Diba? Nagkaroon ng flood, diba? Grabe to. Kaya mas itong scene na nakakatakot. to, diba? Itong scene na to. Mas nakakatakot yung Deep Impact. Naalala ko. Ayan, puto na. Andiyan mag-asawa sa beach. Tapos, kumbaga, nagpakamatay na lang sila. Bakit ang daming haters ng Deep Impact? Yan ang kaya pinakamaganda. Ewan ko. Madaming mga, yung Battlefield Earth. Ang daming hater na. Ako, natuwa ako dun eh. Alam mo ba, ba't ayoko yung Armageddon? All-star cast eh. Okay, si Liv Tyler. Ang gusto ko lang si Liv Tyler doon. Pinagtakulan ko ng ilang beses. Ang ganda ni Liv Tyler. Oo. Parang prime Liv Tyler yun eh. Tapos syempre yung tatay niya yung soundtrack. I can stay awake. Alam mo yung mga pakit ni surrender. ni Liv Tyler, yung mga pagganong labi niya. Una ko na pala si Liv Tyler kasama si Alicia Silverstone sa What the It's amazing! I'm the crazy!
Oo nga, nag-make out sila doon, di ba? Crazy. Nag-make out sila. So. Naka-schoolgirl uniform. You turn it around. Tago Jazz Bar, Je. Oh, yan. Jazzy Manuel, January 26. Punta natin. Tago Jazz Bar. Kaso baka lagpas na pag nirelease natin to. Oo nga. Sana ito unang ma-release natin. No? Ito unang ma-release natin. Anyway. Jazzy Manuel, panoorin niyo yan. Anong oras ba? 1 hour na pala tayo. Oo. I suppose we can end this. Wag na natin panoorin itong patwerk-werk basta, na yan. Basta, yan. Basta, wamos. Kung ano man, happy birthday sa iyong anak na si Meteor. Oo. Ganyan talaga na sikat kayo. Sa sphere. Magiging makukomentan talaga kayo ng mga tao, 'di ba? And yan yung hindi namin gusto pa ni Je. I mean, dati akala ko kaya ko eh. Alin? Yung ganyan, yung 'di ba kaya nga ako naging ganun loud sa social media kasi akala ko gusto ko mabash para sumikat pero di mo na naisin yun eh. 'Di ba ikaw nga andun ka sa sphere eh. Sa Ampalaya gang-gang eh. 'Di ba ang hirap? Sa akin kasi okay lang kung kung okay lang na makapagbangayan ako doon kung tingin ko nasa katwiran ka. 'Di ba? Ang masama yung mababash ka nung nasa kumbaga talagang nag-screw up ka. 'Di ba? Tapos binabash ka dahil nag-screw up ka. Like let's say, kumbaga may ginawa ka talagang masama na parang everybody's condemning you. Yun ang hassle na mabash. Kasi nakakaya talaga eh. Tama. Pero kung let's say nagbabash kayo just because you are taking a stand, 'di ba? Okay, kumbaga sa akin okay lang yun. Wala lang yun, 'di ba? Kasi alam ko, ano naman yung sound yung mga argumento namin, 'di ba? So, sige. Pero still na-apektuhan ka pa rin mentally nun eh, no? Sa akin kasi sa iba, sobrang insignificant sa akin. Hindi sa yung kita mo kaya ko pang kausapin si Boy Bantot, 'di ba? So yung iba hindi na kaya eh. So parang wow, believe ako sa iyo. May mga sasabi sa akin, nakakausap mo pa 'yan, 'di ba? Hindi lahat kagaya mo, Je. Yun ang aking ituro mo sa Cool Pals yan. anyway. Okay. Pero congratulations sa mga Cool Pals. Tama, congratulations. Nico David, kailan tayo? Oo nga. Baka naman next episode danin na natin. Masamayin niya yung pagiging 4'11 niya. No? Hindi. Hindi, ano yan. Pero si Nico David, madaming haters yan. Ito, totoo lang. Sasabihin ko kay Nico David. Pag na-meet mo siya, marirealize mo to. He may not be, kumbaga parang, at first, parang yung likable na tao. Pero, like I said before, pag kaya kanyang i-win over. Feeling ko magkakasunod kami ni Nico. For sure, bro. Yun muna. Okay. Melo, ikaw Si Melo, ano natin yan? Fuckboy din tong si Melo. Kaya nga, nag-running kami sa UP, gusto sumama eh. Madaming Melo yap babies. Sabi niya, malapit na daw siya sa UP. Sama ko daw siya sa run club. Meron kaming run club sa gym eh. Minsan makasama nga rin minsan. Minsan gising pa ako nun eh. 6 a.m. Tara, malapit ka lang naman eh. Minsan kasi, niisip ko yan. Kaso aantokin na ako ng mga 10. Diba? Parang end of day sa akin yun eh. Tama kasi after the run, kakain kami, tapos makakatulog ka na. Oo nga. Diba? Sige, Je. Anyway, pag-usapan natin Sige. yan. Sa ngayon ay tapusin na muna natin ang ating episode dyan. Okay. Alright. Teka. Wait. Ano natin? Para naka-sakto. Baka naman, Duncan. Okay. Paalam. We are out.